Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa PBA at Gilas, Pilipinas. Ang Barangay Ginebra nakabawi na nga sa talk and text sa Game 2 ng PBA Finals sa talaga namang pinahirapan ng todo ang kanilang star player na si RHJ at itong si Poy Eram. Bakit nagwala matapos ang laban nila sa Barangay Ginebra? Kitang-kita ka dito na sinisipa niya pa ang mga maleta. At another Gilas prospect, biruin nyo 11 anyos, 6 feet na ang height. Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Matapos nga ang masakit na pagkatalo ng Barangay Ginebra sa PBA Finals Commissioner's Cup Game 1 sa kamay nga ng talk and text, at masasabi nating nahirapan talaga ang Barangay Ginebra sa talk and text at hindi nga nila napaghandaan itong talk and text at sa pangunguna ni RHJ, at natapos nga ang laban sa 95-89. Kaya naman abante na ang talk and text sa Game 1 ng Finals. Ngunit pagdating naman sa Game 2 ng PBA Finals ay talaga namang pinaghandaan na at lumaban na ng todo ang Barangay Ginebra. Mukhang nakagawa ng magandang game plan itong si Coach Tim Cone kontra sa matinding game plan ni Coach Chot Reyes. Kaya naman first quarter pa lamang ay talaga namang todo bigay na ang Barangay Ginebra at pinahirapan ng todo ang talk and text. Siyempre ang talk and text ay hindi magpapatalo at sinabayan din ang Barangay Ginebra, at dito nga nila ipinakita ang kanilang lakas. Kaya naman nag-adjust dyan ang Barangay Ginebra at nakabawi naman. Kaya naman natapos ang laban by 1 point sa final score na 71-70. At ang best player nga walang iba kundi itong si Justin Brownlee na kumamada ng 35 points, 11 rebounds. At mukhang nakuha na ng Barangay Ginebra ang sikreto upang madepensahan ng todo itong si RHJ, lalong-lalo na nung crucial fourth quarter sa mga ilang segundo. Talaga namang dito siya pinahirapan ng import stopper na si Stephen Holt. May pag-asa pa sanang manalo ang talk and text dahil may segundo pa upang maipanalo nila ang laban, at dito nga ay hawak ni RHJ ang bola. Kaya naman binantayan talaga siyang mabuti ni Stephen Holt, at dito niya nga naramdaman ang depensang Mindanao at hirap na hirap itong si RHJ at wala nang nagawa. Samantalang matapos naman ang laban ay marami naman ang nakapansin dito kay Poy Eram na talaga namang sobrang naging emosyonal, at ayon nga sa report ay nagwala pa sa dugout. Hindi pa nga sigurado kung si Poy Eram din ang sumira ng dingding na ito sa dugout. At dito nga makikita natin na sobrang nakikipag-asaran pa si Poy Eram sa mga fans. Ngunit pagdating nga o pagpasok niya sa locker o sa dugout, makikita nga na sinipa niya ang mga maletang nasa gilid. Hindi pa nga sigurado kung bakit nainis itong si Poy Eram at ano nga bang naging ugat ng kanyang pagwawala. Samantalang another Gilas prospect na naman ang ating pag-uusapan, at sa pagkakataong ito isang 11 anyos na bata lamang na may height ng 6 feet. Biruin nyo, napakalaki nito at napakabata pa, at projected dito sa tingin ko sa hinaharap kapag nagbinata pa ito ay baka umabot pa ng 7-footer at maging next Kai Soto. At ang tinutukoy ko nga ay itong si Kirby Colado na nagmula sa Mindanao Institute UCCP at nakatira sa Cabadbaran, Agusan del Norte. At masasabi nga nating future is bright sa Gilas, Pilipinas dahil sa bata na ito, at paniguradong sa hinaharap ay mas tatangkad pa at mas lalakas pa. Kaya naman panoorin natin ang kanyang highlights.